Sheila, she looks like 15 years younger with her haircut. Ayan, and speaking of hair, ganda nitong bagong Barbie na to. Parang gusto ko siyang i-braid. Ay nako, panahon na. Para sa mga toys. Oo, ikaw, may toys ka ba? Meron din nung bata ako, pero hindi ako kasing sigasig mangolekta ng mga kasama natin ngayon. Kasi sa akin, mga tatlong lang, laruang kotse, meron mga konting action features, pero ganun lang. Hindi ka ba minahal ng magulang mo? Hindi na talaga ako mahilig. Ikaw, mahilig ka ba sa mga laruan? Actually, hindi masyado. When I was growing up, ang pinaka-largest collection ko was 13 Barbie dolls. Oh, marami na yun, ha? Marami na ba yan? Sorry. Pero, wala pa yung sinabi sa mga toy collectors na kasama natin yung baga. Kasi kahit hindi na sila mga bata, ginawa na lang career ang pagkukolekta ng mga toys. At ang mga kasama natin ngayon ay hindi basta-basta. Kasama sila sa isang pinagdiriwang ng kanilang 9th anniversary. At ito po yung mga collections na ipapasilip nila sa atin ngayon na makikita sa kanilang toy convention later on this month o in the next few months. Ngayon pa lang meron na tayong preview. Ang dami ng mga grupo dito na nagdala ng mga toys. Talagang natutuwa kami para sa mga ginawa nyo ngayon. Alright, kasama natin ngayon si Dan Castro ng Pinoy Toy Collector, yun na isang grupo, at si Mato Garcia ng Pinoy na Nagmamanika. Umagang kay ganda, guys! Umagang kay ganda, guys! May fans club pala kayo sa likod. Okay, kanina napag-uusapan yung idea ng pagkukolekta ng mga laruan. Ako kasi hindi ko naranasan yung ganun ka-hardcore na pagkukolekt. Bakit po ba kayo nagkukolekt ng toys? Ano pang nakukuha nyo doon? Well, fulfillment and makakilala tayo ng maraming kaibigan sa pamamagitan ng pagkukolekta. Community na talaga. Yes. Community ng toy collectors. Okay, kayo Sir Dan, ano ba yung mga toys na kinokolekta ninyo? Meron ba kayong specialization? Meron akong dala dito, kagaya ng Kiss Toys. Ayun, gusto mo yun? Thank you. Mga halaw sa totoong buhay. Yeah. Mga tao sa totoong buhay. At, hindi ko maintindihan. Yung asawa ko, pag dumadaan kami sa mga toy collection stores, talagang atat-atat siyang bumili ng bakit? Well, kasi basically, pag collecting, yan yung yung inaasam natin when we were kids. So it brings back fond memories of your childhood. Naka-hardwire ata sa utak ng mga kalalakihan, lalo na yung mga figurines Okay. Na mga medyo macho ang dating. Okay. And ano naman yung mga ipinagmamalaki nyo dito? Meron tayo dito from the different toy collector groups, like from Halimaw and Imagination Studios. Alright. And Happy Master. Pero ang pinakamalaki natin is this one, yung Incredible Hulk. Pero sa totoo lang, ito ay half ng scale size. Yes, So, yes. yung totoong Hulk, at 9 kasi nasa comics, 9 feet. 9 feet ang height. Magkano naman po ito? $1,300 according to the maker. Okay. Talagang kailangan investment. Actually, I was expecting a little bit more pero not that bad considering the size of this thing. At ano naman ang mga pinakamaliit niyong toys? Meron tayo dito, this one from Micro Machines, yung Boba Fett. Okay. At Siya pinakamaliit. ano bang mas mahal mo? Ito o yan? This one, Incredible Hulk. Mas mahal. Hey, Sir Mato naman tayo. Sir Mato, kayo po, ano ba yung fulfillment na nakukuha niyo sa pagkolekta ng mga toys? Basically, it's, parang instead na magbibisyo ka, di ba? Instead na masusunog lang yung pera mo sa kung ano ng bisyo, at least yung pera mong ginagastos, nakikita mo. At saka nakakaalis siya ng stress. Totoo bang investment siya? Ibig sabihin, yung pag-invest ba sa mga toys, magkakaroon talaga ng returns ito? Or medyo masyadong romantic yung ganung pananaw? Meron din naman, kasi may mga laruan na pwede mo rin ibenta na mas tumataas yung value pag tumatagal. Tulad nitong Barbie doll na to, alam ko ito ang pinakaluma mong laruan. Actually, marami namang medala dito ng mga lumang laruan. Pero siya nga lang talaga yung pinakaluma, galing sa Pinoy na Nagmamanika, 1960 siya. Bali, number 4 siya na lumabas. Pinonduce siya ng 1959, tapos nilabas siya ng 1960. Sigurado mahal na ngayon yan, ano? Oo. Priceless, actually. Priceless. Magkano kayo? I mean, like a rough figure. Rough figure. So, you could get for cheapest na ng 20,000. Wow!
million dollars. And imagine what he bought it for in 1960, di ba? Or whoever, ano. Let's talk about yung other figurines naman. Like this one, ito medyo kakaiba. Parang siya pang bata. What is it? Siya yung pinakamahal siya. Kasi 10 piraso lang siya sa San Diego Convention. Ano siya, mga 150,000 pesos to 250,000 pesos. So parang kumbaga, dahil sa kanyang pagiging rare, ay nagiging medyo mas mahal. expensive Pag din siya. konti lang talaga yung nilabas na laruan, mas ano siya, mas mahal siya. Ito naman isa sa mga pinakamura, no? Mga 20 pesos. Mga 20 pesos, pero ang ganda na Kaya pa. nakangiti siya para sa presyo niya. At ito naman ang pinaka-bago. Kalalabas lang siya tungba na to. Okay, isang mabilis lang, Sir Dan, Sir Mato, magkakaroon kayo ng convention. Ito ba ay open para sa lahat ng mga tao para makisilip, tingnan yung mga laruan? Welcome to sa lahat. All ages. Okay. Kailan po ito magaganap? On July. July, okay. Abangan nyo na lang yung mga detalye para malaman nyo kung saan pupunta. Kung interesado rin kayo sa mga toys. Alright, Sir Dan, Sir Mato, maraming salamat sa pagpunta niyo dito at lalo na sa ating mga grupong nagdadaan ng mga toys dito. Dami-dami mga toys. Maraming salamat sa inyong lahat. At talagang ang sarap ng feeling din actually kapag meron kang ganitong klaseng collection na may pagmamalaki mo. At speaking of collection, naku, hindi tayo hindi basta-basta ang ginagastusan dyan. Kaya talagang kailangan natin intindihin. Ang tawag dyan ay passion. Yes. Passion for something. Passion. Ito naman po ang ating kapalaran ngayong araw. Meron ba kayong passion? Alamin po natin sa Zodiac by Zen.